Pero lagi mo namang sinasaktan. Aray. Anong klaseng pag-ibig yun? No? Words. Tough love daw. Pero magbago ka din. No? Hindi pwedeng tough love. So, kailangan may pagbabago. So, bakit ko pinili itong text na ito sa inyo, Dilexipe? I encourage you, pag-uwi ninyo, maybe before Christmas, no? Paunti-unti yung basahin. No? Mga 10 paragraphs each day. By the time na darating ang Pasko, nabasa nyo na yung kabuuan. No? Nasa Vatican.va na website. I-search nyo, Dilexipe. No? So, pinili ko to sapagkat alam ko na you understand deeply what it means to give without always being seen. No? Na hindi yung nagbibigay tayo na hindi nakikita ng iba. To care without being acknowledged. To sacrifice always without being always understood. Kaya para sa akin, napakaganda nitong text na ito sapagkat it speaks into our very reality para sa ating lahat. Na tayong lahat ay mahal ng Diyos. Amen. And it is not just an idea, it is not just isang pangako lamang na hanggang pangako lang. Kundi ito'y isang katotohanan na kasama na sa ating buhay. It is woven into the fabric of our life. Kung saan tayo ay kinatatagpo ng Diyos kung nasaan man tayo. Kinatatagpo ng Diyos tayo sa ating karughaan. Kinatatagpo tayo ng Diyos sa ating kahirapan. Kinatatagpo tayo ng Diyos sa ating kapaguran. Sa panahong tayo'y nananahimik tuwing tayo pagising natin sa umaga upang ihanda na naman natin ating sarili sa pakikipagpakpakan sa trabaho. In the hours when we are tending to the elderly or to children, no? Sa ating nakikipagtagpo sa atin ng Diyos, paano tayo'y nalulungkot, tayo'y naho-homesick, sa bawat sakribisyong ating ginagawa sa ating buhay, tayo'y kinatatagpo ng Diyos. At ang panahon ng Advento, the season of Advent that invites us to recognize this love, and allow it to change how we see ourselves, how we see our work, and how we see our purpose in life. Kasi nakikita doon sa Dilexipe kung gaano pinahahalagahan ng Diyos ang bawat isa. Na ang bawat isa ay may purpose. Kung magbasa nyo ng Dilexipe, sasabihin niya doon na sa pamamagitan ng mga dukha, makikita natin ang Diyos. Ang ibig sabihin, kung tayo dukha, sa pamamagitan ko, nakikita rin sa atin ang Diyos. Kung kahit magandang pagnilayan natin ngayong panahon ng Advento, kung paano nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan din natin. Okay. So, let us ground ourselves in a core truth of the Scripture and Christian tradition. Sinasabi sa Dilexipe at sinasabi sa mga dokumento ng ating simbahan na ang Diyos has a preferential option for the poor. Preferential love, may natatanging pag-ibig sa mga mahihirap, sa mga mapakumbaba, sa mga nasa laylayan ng lipunan, those who are vulnerable, sa mga mahihina, sa mga hindi nakikita sa lipunan. And this doesn't mean that because they are deserving, but because God's heart naturally moves towards those who are burdened. Malapit ang Diyos sa mga nahihirapan, sa mga taong mabibigat ang mga dala-dala, sa mga taong nanganganib, no, ang kanilang dignidad, those whose dignity is threatened. Sabi nga dun sa Exodo, no? Nakikita ko yung kahirapan ng mga tao, naririnig ko ang kanilang sigaw.
at narito ako upang sila'y aking iligtas. I have seen the affliction of my people. I have heard their cries. I have come down to deliver them. Tignan ninyo kung ano yung paggalaw ng Diyos. Diyan lang, napaka-igsing verse sa ating sa pagbasa, no? Sa Exodus. It's very short. It's just 3 sentences. 3 short sentences. Pero makikita niyo diyan sa 3 sentences niyan kung paano gumalaw ang Diyos. Ang Diyos nakakakita. I have seen the affliction of my people. Ang Diyos nakarinig. I have heard their cries. I have come down. Ang Diyos gumagalaw, bumababa. I have come down to deliver them. God acts. God sees, God hears, God moves, God acts. Ganyan gumalaw ang Diyos. At ganito yung pag-ibig na tunay na bumababa. Ang pag-ibig na tunay na pumapasok sa kahirapan. Ang pag-ibig na nakapag-restore ng ating dignidad bilang kanyang mga anak, bilang mga tao. At ito'y pinalalalim ni Pope Leo sa kanyang Dilexica. Nung sinabi niya na, on the wounded face of the poor, we see the sufferings of the innocent, and therefore, the suffering of Christ Himself. Ibig sabihin na yung mga mahirap, hindi lang basta tutulungan, sila mismo ang nagpapakita sa atin ng pagmumukha ng Diyos, ng mukha ni Kristo. Kung kaya't yung kanilang mga struggles, they are sacred. No? They are holy. Banal ang kanilang pinagdadaanan sapagkat si Kristo ay nakikiisa sa kanila. No? Doon sa pagkakatawang tao ng Diyos, hindi pinili ng Diyos na maging mayaman, di ba? Pumasok siya, pinanganak siya sa karukhaan. He was raised in an ordinary town, hindi sa isang malaking city, hindi sa kagaya ng Hong Kong. No? And he immersed in daily labor. Kasi kung titingnan natin, babasahin natin yung Biblia, ano yung mababasa natin? Pinanganak si Jesus hanggang sa siya ay nawala sa templo, di ba? Yeah. Tapos wala na. Sumunod, nang siya ay mabinyagan na. So, ano nangyari in between? No? Pagkatapos niya nawala sa templo, at siya ay nabinyagan, mga 20 plus years. Ano yung nangyari in those 20 plus years? Siyempre, nabuhay siya in an ordinary way. Nagtrabaho siya kasama ng kanyang ama. And because of this, the work of everyday people, especially the quiet work done in love, has immense value in God's eyes. Kung kaya tayo na nagtatrabaho, anuman yung trabaho natin, we participate in this sacred story. We participate in the life of Christ. Nakikiisa tayo sa kanyang buhay. Lagi niyo sanang tandaan niya na sa bawat pagluto ninyo ng pagkain sa umaga, sa bawat paglalaban ninyo ng damit ng may damit, sa bawat paglinis ninyo ng bahay ng kung sino may bahay, it is part of a sacred story. Sapagkat kasama ninyo si Jesus sa mga gawain mo. When you prepare meals, you mirror the God who feeds His people. When you comfort a child, you reflect the tenderness of Christ. When you clean and maintain a home, you echo the God who brings order into chaos. And when you work long hours to support your family
in the Philippines, you embody sacrificial love. Hindi ba gawain din ng Diyos yan? And this is not to romanticize yung ating kahirapan, no? Hindi ko sinasabi na, this is the life. But because God does not glorify suffering itself, but God transforms suffering by entering it with us, by standing beside us, and by drawing meaning and dignity out of what may appear mundane, no? Or overlooked. Siguro yung nasa isip lang natin, ito nang gawain ko, gawain bahay, gawain ganito, ganyan. Pero kailangan makilala din natin, no? Na anuman yung ginagawa natin, kung ito'y ginagawa with love, kasama natin ang Panginoon. Kasi ganyan din yung buhay ko, magkukwento ko tungkol sa aking buhay. As a part of my, kasi sabi ng kaibigan ko, ano ba yung share ko? Kasi nahihirapan ako, ano yung share ko? Ano ba yung share ko? Alam ko, narinig na nila lahat. Taon-taon ba namang ginagawa nila yung recollection? Magkwento ka lang ng buhay mo. So, alam nyo, ako ay, ewan ko kung narinig nyo na, no? Ako ay isa ring occupational therapist. Alam nyo, occupational therapist? Oh! So, yung trabaho ko, nag-aalaga sa mga may kapansanan. No? Nung nasa China pa ako. So, ang trabaho ko, araw-araw, ganito yung buhay ko araw-araw, ha? Gumigising ako na alas 6 ng umaga. Siguro mas late ng konti sa inyo. No? Gumigising ako na alas 6 ng umaga. Mag-ready ako. 6:45, lalabas ako ng bahay para sumakay ng bus. Tapos mag-MTR. Magdadalawang oras yung biyahe ko bago ako makarating sa trabaho ko. Oo. Ayan, 6:45, 9 o'clock yung trabaho ko. Darating ako doon, 8:30, ganyan. So, ihahanda ko yung aking, titignan ko kung sino yung mga pasyenteng darating. So, mahahanda ko kung ano yung gagamitin kong mga aparato, no? Yung mga laruan. Kung depende kasi kung ano yung diagnosis nila o anong gagawin ko para sa kanila. So, ihahanda ko yung mga yun. Buong araw, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Tapos pagkatapos nun, mag-notes pa ako. Susulat ko anong nangyari, anong ginawa, anong pagbabago, anong, no? Routine. Lalabas na ako ng office, ng clinic, mga alas 6:30. Dati ako sa bahay, pasado alas 8. Magluluto ako ng aking hapunan. Kasi mag-isa lang ako nakatira. Matutulog ako ng alas 10, gigising na naman ng alas 6 na umaga. Araw-araw, ganun yung aking ginagawa. Pero araw-araw, hindi ko naisip na ulit-ulit na lang, ganito na lang lagi. Sapagkat nakikita, nare-recognize natin kung ano yung kahalagahan, kung ano yung purpose natin sa buhay. Gaano man kababa, gaano man kataas yung ginagawa natin, o sa mata ng lipunan. Para sa Diyos, lahat yan mahalaga. Para sa Diyos, nag-iisa pa rin siya sa atin. Although merong times na nabuboard ka na kasi paulit-ulit yung ginagawa mo. No? Pero pag nagnilay tayo, pag tinitingnan natin yung ating sarili ng mas malalim, nakikita natin yung value ng ginagawa natin. At dahil sa atin, ay nagkakatawang tao rin ang Diyos. Na ipadadama natin sa iba ang pag-ibig ng Diyos. Kaya huwag mong sabihin na inyong paglilingkod sa inyong kapwa ay ang inyong pagtatrabaho ngayon ay hindi paglilingkod. Isa itong malaking paglilingkod. Pag tayo nagtitimpi, dahil inis na inis tayo sa ating mga amo, na ipakikita rin natin ang pagtitimpi ng Diyos sa kanila. Diba? Totoo yan. Totoo. Nakarinig kayo, ano? Totoo yan. Oo. Kung kasi nga, di ba sabi ng Isaiah, na nariyan ang Diyos na maging ama ng mga walang ama. Pero pagtanggol ng mga balo ay isang Diyos
na naninirahan, na nananahan sa ating lahat. Kung titignan natin yan, siguro kung gagamitin natin yung isang para sa inyo, kasi puro naman kayo babae, ano? It's a mother to those who are motherless. Ganyan ang Diyos. Ganyan din kayo. Kung may alaga kayong mga bata, no? Wala yung mga magulang nila kasi busy magtrabaho. Di kayo yung magulang nila sa mga oras na panahon na yan. Di parang kayo na rin ng Diyos. Tumatay ng Diyos para sa akin. Kapag pinagtatanggol niyo yung mga kapwa worker na inaapi, then you are also the presence of God sa kanila. Nananahan ang Diyos sa ating lahat. So, nawa ay makita natin yun. God pays attention to the vulnerable. God sees those who are overlooked. God protects those who are alone. Kung kaya yung ating ginagawa, lahat ng ating ginagawang kabutihan ay nagpapakita ng pagkalinga ng Diyos. So, and one of the most powerful truths of our faith is that God does not overlook what society overlooks. Lahat nakikita ng Diyos. Hindi man nakikita ng pamayanan ng lipunan. But God sees the invisible. God honors the hidden. God blesses the ordinary. And He makes them holy. Pinipili ng Diyos ang mga nasa laylayan. And God's compassion dwells with the weary. God's presence accompanies those who walk alone. So, huwag natin isipin na yung mga ginagawa natin it's just a collection of tasks. No? Trabaho lang. But it's a living testimony. No? Pagsasaksi natin sa Diyos na gumagamit sa atin upang tayo maging kanyang mga kamay, maging kanyang mga puso, upang marinig niya ang sigaw ng mga naghihirap. And Advent invites us to become more aware of this truth, that God is already here. God is already in our work. God is already in our sacrifices. Malapit ang Diyos naghihintay sa atin na atin lang makilala kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano niya tayo tinatawag, at kung gaano niya tayo pinalalakas sa ating buhay. So, ganon. So, si Jesus, nakita natin na yung buhay niya, no? Nung siya nagkatawang tao, hindi siya hiwalay sa atin. Alam natin, he grew up in a poor home, he lived under political oppression, he worked with his hands, siya naging carpentero, he experienced hunger, he experienced rejection, he experienced misunderstanding, he experienced fatigue, he experienced sorrow. Kung kaya tayo na malayo sa ating mga pamilya, alam ng Diyos, sinasabi niya sa atin, alam ko kung anong nasa puso mo. Dahil naranasan ko din. Alam ko kung anong nasa puso mo. Dahil naranasan ko din. That is the beauty of the mystery of incarnation. Dahil sa pagkakatawang tao ni Jesus, nakikiisa siya sa buhay natin. Hindi siya separate sa atin na, naintindihan ko, pero hindi ko naman nairamdaman. Diba? Kapag merong, for example, nakipag-break up, no? Sa kanilang mga girlfriend, boyfriend, tapos tatabi sa'yo yung tatabi sa'yo yung isa, sabi niya, naiintindihan kita. Pero never naman nakapag-boyfriend yung isang naiintindihan. Paano mo maintindihan, di ba? Hindi masabi. Kung may experience ka ng heartbreak, di ba mas, kung meron kang karanasan, mas may credibility ka, di ba? Ganun yun. Hindi mo pwedeng masabing,
I understand you. Pero hindi mo naman naranasan. Base I lang ako sa understand narinig you. kong Marites. Oo. So, pero Mema. ganun. Mema lang. Pero ganun si Jesus. Pero before Jesus preached, before he healed, before he performed miracles, most of his time, gaya na sabi ko, was spent in silence working in Nazareth. And in this quiet life, Jesus revealed that daily labor is holy. Hindi man natin nababasa sa Biblia kung anong ginawa ni Jesus sa mga panahon niya. Pero sa ating pananampalataya, ang lahat ng ginawa ni Jesus ay banal. So, ang ibig sabihin nun ay lahat ng ginagawa natin ay banal din. It's part of the same holiness that Jesus embraced in His own life. Kung kaya tandaan natin that Christ does not meet us only here sa simbahan. Christ does not meet us only at the time na tayo nagdarasal, na tayo nag-Bible study. But Christ meets us doon sa mga ordinaryong ginagawa natin sa araw-araw. Kaya nga sinasabi ni Pope Leo doon sa kanyang Dilexite, ng pag-ibig ng Diyos ay hindi theoretical. That it must take shape in concrete acts. It does not simply say, I love you. Hindi lang niya sinasabi, I love you. Kung ginagawa din niya yung I love you na yan. No? Kung kaya yung ating mga ginagawa becomes a form of prayer. Yung ating mga ginagawa ay pagpapatuloy ng gawain ni Kristo sa mundo. Yung ating mga mabubuting ginagawa ay nagpapakita ng presensya ng Diyos sa mundo ito. Lagi kung sana natin itanong. Sabi nga nitong dalawang mga santang nagngangalang Teresa, pareha sila Teresa, si Saint Teresa of Avila. Sabi niya, the smallest thing when done for love of God is priceless. Sabi naman ni Saint Teresa, our love does not look so much at the greatness of our actions or even at their difficulty as at the love with which we do them. To labor with love. Sabi pa ng kilala niya yan? Kami yan. All mo kilala. Hinako ko lang sa Google. Sabi nga ni San Pablo, no? Ano man yung ginagawa ninyo, do it with all your heart as working for the Lord, hindi para sa tao. Kaya kung iniisip natin, ginagawa natin, trabaho natin para sa mga amo natin, mahirap talaga. Yes. Hindi natin makakayanan. Hindi tayo makakalahutay kung sa Bisaya pa. Ano lahutay? Sustain. In English pa. Hindi natin masusustain yung buhay natin kapag ganyan. Pero kung whatever we do with all our heart, ay para sa Panginoon. Hindi ko naintindihan yung lahat. Napapadali ang lahat. Diba? Para pili. Sabi ni sa umpisa ng The Gospel of John, the Word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth. Ito yung pundasyon ng ating pananampalataya. Na ang Diyos ay hindi malayo, na ang Diyos piniling magipamumuhay sa atin, na ang Diyos pumapasok sa buhay natin, humility. Kung kaya God dwells, Christ dwells, kung saan tayo nagtatrabaho, kung saan tayo nagmamahal. Itong nakaraan, di ba may sunog dyan sa typo? Yes. Pero totoo ba yung may nasunog na Pilipina na she was trying to protect yung 1-year-old daw na baby? Totoo yun.
3 months old. 3 3 months. months. old. Totoo Sabi, yun. Buhay. sabi Yun hindi. yung buhay. Pero totoo nangyari yun. Sabi Kasi daw minsan po. ako naniniwala sa mga nakikita ko sa internet. Kaya, sinecheck ko muna. So, kung titignan natin yun, meron yung nagsabi kanyang hindi. paglilingkod, di ba? Kung merong pag-ibig sa ating ginagawa, hindi mo maiisip Meron nagsabi hindi. ang iyong sariling kaligtasan. Hindi mo maiisip yung sarili mo lang. Bakit niya? No? Why? Kung sa tingin niya sa trabaho lang talaga. Gusto tatakbo ng bato mo. Ligtas ko yung sarili ko, di ba? Tatakbo na ako. Ganun, di ba ganun yung instinct ng mga walang pagmamahal? Pero kung merong pagmamahal sa puso natin, hindi mo maiisip yung kahirapan. Hindi mo maiisip na nasasaktan ka ng minsan. Hindi mo maiisip na iligtas mo yung sarili. Na yung sarili mo lamang yung iisipin. So Advent then is lived. No? Yung panahon ng Advento is lived through compassion, through perseverance. Siguro sa buhay natin, hindi mo kailangan ng gano'n. No? The dramatic sacrifice yung nangyari doon sa kababayan natin. But it is in the constant offering of our daily life. Yeah. Sabi rin sa Dilexite, sinasabi niya na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi general daw, kundi it's deeply personal. That you are first a child of God. Bago pa man ang lahat, ikaw ay anak ng Diyos. Yun ang unang-una. And so therefore, you are not defined. We are not defined kung ano yung ginagawa natin. We are not defined by our job titles. We are not defined by what we do. But we are defined by God's love. Yun yung ating pagkakakilanlan na tayo yung mga anak ng Diyos. So yung ating dignidad bilang mga anak ng Diyos, yung ating dignidad bilang mga tao, ay hindi nanggagaling sa kung magkano kinakita natin buwan-buwan. Hindi nanggagaling sa mga achievement natin sa ating buhay. Hindi nanggagaling kung ilan na yung napatapos natin sa pag-aaral, ilan na yung, no? Kundi it comes from God na nagmamahal sa atin. It comes from God na lumikha sa atin. Sabi nga ni San Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ka naiintindihan. Paghihirap ba, kabigatihan, mga sa kanta yun? No? Utong, tabak. Ano ba yung tabak? Ano yung tabak? Itak. Hindi, walang nakapaghihiwalay sa atin. All of us, we belong to God. And so we have to recognize this dignity. Ngayong panahon ng Advento, makikita natin ito. Sa pamamagitan ng ating pagninilay, pagtitignan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ayan. Parang nawawala ako kung ano nasabi ko, wala na sa loob. So Advent, no, is a season of waiting. No? But it is not just passive waiting. No? Ito yung paghihintay na puno ng pagtitiwala, puno ng expectation. Alam naman natin kung anong kahirap maghintay, ano? Alam nyo, ako ay, ayaw ko talaga yung pumipila. Same. Ha? Same. Naalala ko yan, bago ako ordain na deacon. Kapag naging deacon ka na, sa amin, no, sa Kuluban, pag naging deacon na, Kuluban. nagiging permanent member Not na ng Columbus. Kuluban. So, ibig sabihin ng permanent member ng Kuluban, nagiging
regular na empleyado ka na ng tuluban. No? Yun yung sa amin. Kailangan mo ng mag-SSS. No? Magpulog sila ng SSS mo, di ba? Kasi empleyado na nga. Sabi nila pa, Andre, pumunta ka ng SSS, kumuha ka ng SSS number. Ano naman, pumunta naman. Pagkahaba-haba ng pila. Umalis ako. Umalis ako. Hindi na ako bumalik. Na-assign ako sa Taiwan, pari na ako. Pagkatapos ng 3 taon, nagbakasyon ako. Sabi nila, Father, marinig na ganun, mamumulta na kami ng SSS kasi empleyado ka na namin 3 taon, hindi pa namin nahuhulugan yung SSS mo. Hindi na pilitan mo yung pumila. No? Kasi makakasuhan na daw sila eh. Pero yun na nga, no? Ayaw na ayaw natin, no? Yung naghihintay. Ngayon na, napakabilis na ng communication, ayaw din natin naghihintay ng matagal na response. No? Gusto instant. Alam mo yung trabaho ko, no? Puro email. Nasa opisina, nag-email. Gusto nila kapag nag-email sila sa'yo, agad-agad sasagot ka. Pag di ka nakasagot, aawatin ka. Demanding. Pero yung Advent is a season of waiting. No? Kailangan meron tayong disiplina ng paghihintay. Wala ako nun. Kaya itong Advent, tinuturuan ako. Andre, maghintay ka. Hindi pwede yung ganyan. So tayo is a waiting. No? And then waiting then becomes a form of hope. And then hope becomes a form of prayer. And prayer becomes a connection with God's own heart. So, ibig sabihin yung ating endurance, no? Yung ating perseverance, yung ating patience. Mahirap man pag minsan. Pero nakikiisa tayo doon. We form a deep communion with Christ. Na naghihintay din. Na naghihintay din para sa atin. So, our Advent journey is a call to live hope. No? It's a call to live hope in the midst of struggle. It's a call to hope. It's a call to justice. And it's a call to mission. Kasi nga, di ba, inaanyayahan tayo mag-iisa din sa buhay ni Jesus. Inahanda natin yung sarili natin na mag-iisa sa kanyang buhay. So, Advent is a season where we open our hearts not only to God who comes, but to those whom God loves most tenderly. Para din dun sa mga minamahal ng Diyos. Kung kaya ang Advent is a time of transformation. No? Sa ating buhay, sa ating pakipag-ugnayan sa ating kapwa, sa ating puso. Kung paano natin sila bubuhay yung ating bukasyon, no? Bilang mga Kristiyano. And so let us reflect together itong tatlong ito. Advent as hope, Advent as justice, and Advent and mission. Ba't ako sinisipin nila? So alam natin na yung hope, ano pagkakaiba ng hope sa optimism? Yung optimism, ano yung optimism? Yung positive thinking. Ba? Anong pagkakaiba niya doon sa positive thinking, optimism, at saka yung hope? Umaasa. Yung hope kasi, you don't pretend that it's going to be easy. Hope is choosing to trust God kahit na mahirap. Yung optimism kasi madali. No? Madali na lang yan kasi mangyayari. Yung optimism. You have a glimpse of what's going to happen. Pero ito, you have no glimpse, hindi mo alam kung anong mangyayari, pero nagtitiwala ka na sa kabila ng lahat, nariyan ng Diyos kasama. Yun yung hope. So, hope is choosing to trust God.
Sabi nga ni San Pablo, that God is the God of hope. Ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. At pinupuno niya tayo ng kaligayahan, ng kapayapaan, pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. So, ibig sabihin, yung hope ay nanggagaling sa presensya ng Diyos sa ating buhay. So, sa buhay natin, no, yung hope na yan. Alam niyo, nung ako'y seminarista pa, yung hope na yan. Cha. Yung hope na yan, hindi madali. No? Kasi, naalala ko, nasa language school pa ako noon, nag-aaral ako ng Mandarin. Kaya marunong ako mag-Mandarin. Yabang. Nag-aaral ako noon sa Wuhan. No? Tumira ako sa Wuhan. Alam niyo Wuhan? China. The COVID. COVID. Nagka-COVID ka, Father. So, Nagka-COVID ka. nagka-COVID ako na. So, sa Wuhan, nag-aaral ako noon, mahirap mag-aaral ng language, no? Yung klase namin, hindi pa naman one-on-one yung klase. Kung nasa klase ka, yung mga classmates ko, mga magagaling. Nabubuo ako sa kanila. Kasi mga Koreano, mga Vietnamese, meron na silang background sa Chinese, di ba? Ako, bobo talaga. Hindi, doble yung trabaho, yung pag-aaral, no? Talagang pupursige mo. Talagang pursige ng pursige. Ang nangyari, kinasal yung kapatid ko. Nagpaalam ako ganyan. Pwede pa akong umuwi sa amin para mag-attend ng kasal ng kapatid ko. Hindi ako pinayagan. Kaya sa walang ano ba itong buhay na pinasok? Hindi ako pinayagan. Ngayon yung kapatid ko sabi niya, ganito na lang, pagkatapos ng kasal, papasyal kami sa Hong Kong, magkita tayo sa Hong Kong. Dahil ang China, Hong Kong, kasama ng China, pinayagan ako kasi hindi Pilipinas sinugan ko, Hong Kong lang. So, pinayagan ako muna ng Hong Kong. Punta kami ng kapatid ko, isang linggo kami dito, tapos naghiwalay na, pagbalik doon. Isang linggo ako mabsent, ano nangyari? Pagsak. Mas lalo ko naging bobo. Lala. Wala na akong maintindihan. Dahil wala na akong maintindihan, ayoko nang pumasok. Doon ko naranasan na siguro, kapag pala hindi ka nakakaintindi, nawawalan ka ng gana. Ayaw mo nang mag-aral. Ganun siguro din yung feeling ng mga ayaw mag-aral. Pag nahihirapan mo intindi, ayoko na. Ganun na ganun yung feeling ko. Alam mo, naiintindihan ko na kung bakit yung iba ayaw mag-aral sa mga panahon na yun. Di ba? Oo. Pero ayoko na talaga. Umabsent ako na umabsent. Wala akong maintindihan. Parang hindi na ako nakapagsalita ng masama. Parang nakaupo ka lang doon, nakatanga, nagsasayang ka lang ng oras mo. Yung pala, yung in charge sa akin na pare, nakikita niyo umabsent ako. Di sabi ko sa kanya, pwede akong, paalam ko sa kanya, lilipat ako doon sa mas slow na klase. Alam ko ba na may pinagalitan? Dahil daw absent ako na absent. Alam ka naman hindi ka makaintindihan, kasi absent eh. Hindi niya ako maintindihan. Galit na galit ako. Sama ng loob. Sabi ko, hindi na ako. Hindi na ako magpapahari. Nangyari yan. Uwi na. Pero, takot naman ako umuwi. Dahil, yung mga magulang ko, ayaw nila ako magpare. Ako yung nagpumilit. Ako yung nahihiya. Uuwi akong luhaan. No? Bigo. Na I was a failure. No? Sa sarili ko. Kasi ayaw ng mga magulang ko maging pare. No? Ako yung nagpumilit. So, hiyang-hiya ako ganyan. So, nakapag-desisyon na ako, uuwi ako. Tapos lang lahat. Tumawag ngayon ako sa aking tatay. Sinabi ko sa aking tatay, uuwi na ako. Hinihintay ko na yan sa
Sabi ko na eh. Pero sabi ng tatay, kung gusto mo umuwi, may bahay ka naman, din umuwi ka. Magtutulungan tayo. Diba? Yun yung time na may hope. Yun yung hope. Alam mo na hindi madali, pero nagtiwala ka na something good is gonna come out of this. So, nakapagpaalam na ako sa tatay ko, ganyan, nauwi na ako. Ito namang classmate ko, pumunta sa kwarto ko. Hindi ko kumatok na ganyan. Galing pa akong iyak. Tapos sabi niya, anong iyak-iyak mo dyan? Sabi ko, uwi na. Pilipino din siya, uwi na. Magpapasko. Magpasko ka muna dito bago ka umuwi. Kasi nga, nag-organize kami ng mga classmates namin ng Christmas party. Tapos sabi niya, alam, iwan mo kami, nag-organize tayo ng Christmas party, tapos wala ka. Mag-Christmas party muna tayo. Sabi ko, ilang araw na lang din. Bago kasi magpasko, ilang araw na lang. Sabi ko, sige. Di, nag-Christmas party kami. Doong Christmas party, sabi ng isang kaklase ko, taga Thailand. Chinese din siya. Chinese yung mga parents niya. Tapos sabi niya, ba't nawawalan ka na ng gana nung pag-aaral? Dati-dati, pabibo ka. Parang Jollibee natin. Bidang-bidang sa'yo. No? Pabibo ka. Bakit ano nangyari? Wala kang maintindihan, kaya uuwi na ako sa Makalawa. Sabi niya gano'n. Ha? Sabi niya, huwag kang umuwi. Magtulungan ka namin, mag-aaral at punta ka sa bahay tuwing hapon. Mag-read tayo araw-araw. Yun ang ginawa mo. Tapos, hindi na ako umuwi. Ito ako ngayon. Huh? So, you know, like, yung hope. Hope is not passive. Yung hope is you refuse to allow hardship to dictate your future. Yes. Hope refuses to allow hardship to dictate your future. So, kaya naalala ko yung classmate ko na yun, nung bago ko ordinahan. Hindi niya alam na seminarista ako kasi walang nakakalam sa China na seminarista ako. Nung bago ko ordinahan, sinabihan ko siya. Actually, Buddhist siya. Sabi ko, seminarista, pagpapari ako. Explain ko ang pagpapari sa kanila. Tapos sabi ko, pero alam mo, kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ako maordinahan. Kasi wala na yung hope sa puso ko. Noong mga panahon na yun. Yung hardship na dated sa puso ko na pinagdo ko na yung anong nangyayari ng buhay ko na gusto ko. Pero dahil sa'yo, nabuhay ulit yung pag-asa. Kaya niyaya ko siya sa ordination. Pumunta siya sa ordination. Isang Buddhist na classmate. And then, so Advent invites then all of us, no? Niyaya tayo ngayon ng Advent to protect that flame of hope sa ating mga puso. Lalo na pag mahirap yung pinagdadaanan natin. Ang Diyos nakikita niya lahat at pinalalakas niya tayo. God works through it, no? Sa lahat ng mga paghihirap natin upang hindi mawala yung hope na yan. And then Advent, sinisipon ako. Okay na. Hindi naman. Hindi ako ginigilaw. Emotional lang sila. Char. Advent is also connected to justice. So Advent is a season that calls us to prepare the way of the Lord. Diba? Narinig na natin pagbasa, repent for the kingdom of God is near at hand. Sabi nga nung pagbasa kanina. To prepare the way of the Lord. Pero sabi ni Father Not only by preparing sabi ni our Father hearts, doon ay ni but also by whatever. helping create a world kung saan
where there's dignity, where there is love, where there is compassion. Sabi nga ni Propeta Micah, no? To do justice, to love kindness, and to walk humbly with our Creator. Ito lang yung hinihingi ng Diyos sa atin. Sa Micah. Katarungan, pagmamahalan, at kapakapakpagbabaan kasama ng Diyos. Hindi ibig sabihin ng justice Sabi ni Father Lord, hali-hali, kung saan ka hali-hali, komportable. welga. But it's begin with seeing our own dignity. When we stand up for one another, when we choose fairness, when we choose truth, when we choose compassion sa buhay natin. At ang Adbyento pinaalala sa atin na God is present and attentive kung merong injustice na nangyayari. And justice starts in the community sa mga maliliit na bagay na ating ginagawa sa bawat isa. Kapag ating pinakikinggan yung struggles ng kapwa natin, naroon ang katarungan. Kapag sinusuportahan natin yung mga kasister natin na nahihirapan, nandyan ang katarungan. Kapag meron tayong alam tungkol sa ating mga rights, tungkol sa batas na, for example, may bagong batas na hindi ka pwedeng tumawid kung hindi tamang tawiran, may multa. Pag sinabi mo yun, that's justice, that's helping others. And these are not small things. Kasi kung iniisip natin, maliit lang na bagay na mo yan. But these small things are the seeds of justice. Diyan nag-uumpisa. Gaya nga dun sa pagbasa din kanina, yung sa puno ni Jesse na pinutol, alam mo patay na. Pero pag may umusbog na konti, lalaki mo rin. Yun ang sinasabi ng pagbasa. And that's where justice is. So, ang Advent is a time also of justice. And then, gaya na sabi ni Jesus, ano man ang ginawa ko sa iyong kapwa, ginawa ko rin sa akin. So, justice begins there in our act of mercy, in lifting each other up, in recognizing the holiness of one another, of each other. Nariyan ang katarungan. And then Advent and mission. So, sabi ko nga kanina, Advent, hindi passive. Ang Advent, no? It calls us to mission. Hindi man tayo napupunta sa ibang lugar, sa malayong lugar, kagaya ng Wuhan. But mission can happen in the spaces kung nasaan tayo. Kung titignan natin yung mga alagad ni Jesus, yung mga unang alagad ni Jesus, mga mangingisda, mga mangangalakal, mga ordinaryong tao. At hindi hintay ni Jesus na maging perfecto sila. He called them in the middle of their tasks. Paano tinawag ni Jesus sina Simon Pedro, sina Andrew, James and John? Anong ginagawa nila? Sa gitna ng kanilang trabaho, iwan niyan, sundan mo ako. He called them in the middle of their tasks. And I think that's the same. That same is true for all of us. Yung mission natin is not somewhere else. It is where God has placed us now. Narito na, nasa mga bahay kung saan tayo nagtrabaho. Narito na. And mission then means to allow God's love to take shape in our daily life. Sa ating pag-ibig, sa ating compassion, sa ating gentleness, sa ating integridad, yung ating pagiging totoo, yung ating pagiging faithful. Kung kaya, our life becomes a mission. So, when we choose kindness instead of resentment, then we choose mission. When we forgive instead of bitterness, kapag pinagdarasal natin yung ating employer na walang hiya, mission yun. That's mission. Yes.
Kapag may katrabaho tayo, kasama natin sa bahay na Pilipina din, walang hiya din, pero pinakuutangan mo pa rin. Mission din yun. When we comfort someone in distress, when we stand firm in our dignity, those are missionary acts. And bakit natin nasasabi yun na it's important for Advent? Because they reveal who Christ is in the world. Nagkakatawang tao si Jesus sa atin. Lalo na sa mga nangangailangan. Kung kaya, mga kapatid, kailangan natin maging vigilant lagi. Ano ibig sabihin ng vigilant? Nakuha ko na yung stay awake, alert, no? Pero, ang number 2 yung aking something that really attracted me. Letting nothing slip by. Walang pinalalabas. Ibig sabihin, we have to be really attentive. Na maging handa tayo na makita natin, manotice natin yung presensya ng Diyos sa mga ordinaryong nangyayari sa buhay natin. Di ba, alam naman natin yung the parable of the wise and the foolish virgins, no? Yes. Nalala niyo? Yes. Hindi. Yes. Yung bridegroom darating. Yes. O may mga lampara. O yung isa, ubusan ng gas. Yung isa, alam niyo na. Pero dahil handa sila, o may mga extra gas sila, no, nakapasok sila doon sa salunan. Ano yung salunan? Ano yung salunan? Sa piging. O. Salunan. O, handaan. O, sa piging. Reception na lang. Ilocano kasi salunan. Iskaltok yan. Punsyonan. So nakapasok sila. So yung ating lahat ng ating mga ginagawa are ways of being ready. No? Of being ready. So Jesus' parable about watchfulness, kailangan we have to remain awake to the needs of others. Maging sensitive tayo to the movement of grace within us. Huwag nating palampasin. Listen to the quiet voice of the Spirit. So yung vigilance natin, it helps us recognize opportunities for kindness, for forgiveness, for compassion every day. And when we pay attention, we begin to see that Christ is already there. Nariyan na sa Kristo. Sa ating pakikisalamuha, sa ating komunidad, at maging sa ating paghihirap. Isa sa magandang messages ng Dilexite is that God empowers those who feel overwhelmed. God lifts up those who walk through dark valleys. So yung ating kapaguran does not diminish our holiness. Yung ating kalungkutan doesn't lessen yung dignity natin. Our sacrifices are not unknown, they do not go unnoticed by God. And then, nakikita rin natin na sa pamamagitan natin, gumagalaw ang Diyos. Sabi nga, the Spirit of the Lord is upon me. Because the Lord has anointed me to bring good news to the poor, to bind up the brokenhearted, to comfort all who mourn. Tayong lahat, biniyayaan din ng Diyos ng kakayahan magdalang mabuting balita sa mga mahihirap. So, I'm conscious of the time. So, ano yung mga practical ways din para tayo mabuhay ng
uh, live fully the season of Advent. So ito yung mga ano natin, Gawain. suggestions. Intentional prayer. Ano yung intentional prayer? Yung pag-aalay natin ng mga panalangin, habang tayo'y nagtatrabaho, hindi lang yung set aside time, no? At the end of the day, doon na tayo nagdarasal. Pero pwede rin tayong gano'n, no? Habang nagtatrabaho. Alam nyo, nung ako ay, hindi ko maintindihan noon eh. Ako sinarista pa, doon sa Tayuman, merong ano doon, home for the elderly, na mga nag-aalaga yung mga sisters ni Mother Teresa, no? Mga missionaries of charity. Tuwing weekend, nandun ako. Ano yung ginagawa ko doon? Naglalaba. Naglalaba ng mga lampin ng mga matanda. Nagsusugat yung tito ko dahil sa lakas ng sunrox. No? Kasi nga, dumi. Walang gloves. Mga bedsheet. So yun yung trabaho every weekend. Nandun kami ng mga kasama kong mga seminarista. Trabaho namin, naglalaba. Pero, isa sa mga gawain ng mga madre, hindi sila nag-uusap sa isa't isa habang nagtrabaho. Anong ginagawa nila? Nag-rosaryo sila. Nagdarasal sila. So yun yung isa sa mga natutunan ko sa aking buhay na kapag may ginagawa akong bagay, na pwede ko palang gawin yun. Noong una hindi ko maintindihan, sabi ko, ganun yung Hilmer, silang Hilmer niya. No? Yung pala kasi kapag nagdarasal kang ganun, intentional yung prayer mo, alam mo na yung ginagawa mo, hindi para sa iyo. Hindi para sa Diyos. Nag-rosaryo sila. So yun isa sa mga natutunan ko. Kaya ngayon kapag ako'y naglilinis ng kwarto, nag-rosaryo na rin ako. Huwag nagmama, amen, grace, para rin ako matre. Pero, you know, like, although, you know, like, so, maganda. So, offer short prayers, no? Kapag kayo'y naayos yung higaan ng alaga ninyo, they can be accompanied by prayer for your family, for your friends, no? Kaya hindi pwedeng maging excuse na wala akong oras magdasal. Dahil sa kahit anong ginagawa natin, pwede tayong manalangin. Ang haba pala. So the second one isang practical way that I suggest is to perform acts of love. Saan ba yun? Act of love na yan. Na-mention ko na, dami-dami ko na nasabi kanina, di ba? Yung pagtitimpi natin. Yung pagdarasal natin para sa mga hindi maayos ang ginagawa sa atin. When we comfort a child, when we listen patiently, when we show kindness sa bawat isa. No? May kasama kang volunteer sa simbahan na kinaiinisan mo dahil may katamaran pag minsan. Hayaan mo na. Ikaw na lang gumawa. Magkakasala. So, when we do these acts of love, we become living signs of God's love. Yung naiinis ka sa core mo na palaging late. No, every task, no matter how small, can be done in love. Kung kaya, yung ordinary gawain natin ay nagiging ministry na rin. It becomes a ministry, meaning it is a work of God. Pangatlo is mindful reflection. Yeah. Paano maging mindful reflection? Take a moment each day to recognize God's presence in your work. Lalo mga ginagawa niyo. Reflect. Pagkatapos ng isang araw, spend 10-15 minutes. Ano ba yung ginawa ko ngayong araw na ito? Wala akong ganun. Reflect lang. Ano ba ginawa ko ngayong araw na ito? Kaya ginawa ko. Maisipan mo, Saan minsan na may yung naisip mabuti ko. doon? Saan yung mga hindi na mabuti doon? Paano ko magpapabuti pa? Paano ko magbago yung ating nagawa? Mindful reflection. Reflect on how your actions embody Christ's care. To recognize God's presence in your life and work. And then celebrate it. No?
Celebrate every moment. Kasi lahat ng ginagawa natin para sa Diyos. And then vigilance. Stay attentive to opportunities to love. Stay attentive to opportunities to witness to God's care. Na maging handa, no? Maging Girl Scout tayo lagi, laging handa. No? And then of course, solidarity and support. Support each other. Tayo na nga lang dito, hindi pa tayo magtutulungan. Bahala ka Di ba? dyan. Parang timang. Bahala ka dyan. Tayo na nga lang, magsisiraan pa. Human. We have to share encouragement. Create a community of prayer, create a community of care. And so by integrating these practices, yung Advent is no longer a season na on the calendar. It becomes a lived experience para sa ating lahat. A journey of holiness. Isang paglalakbay ng kabanalan. A journey of empowerment na tayo'y nagbibigyan ng kalakasan ng Diyos. So each prayer, each act of love, each moment of reflection, each gesture of solidarity allows God's light, allows God's light to break into our ordinary routines. And then in this way, we live out the promise of Isaiah, that the people who walked in darkness have seen a great light. We bring light to places of darkness in our own lives and in the lives of those around us. Nakikita sa atin ang liwanag ng Diyos Prophecy. sa mga ginagawa natin. Prophecy. Wala siyang Yun yung incarnation, pagiging karne. Ang pagkakatawang tao ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. So bago ako magtapos, meron akong sa pagkwento. Sige. Pagkwento ko ng kwento, wala na akong makikwento sa inyo sa susunod. Gawa ka ulit. Nung ako'y nag-aaral mag-OT, occupational therapy, kasi hindi naman ako marunong. Kasi wala naman akong background sa health science, Ano pinag-aaralan ko? Philosophy, theology. Ano wala ko sa pag-aalaga ng mga may sakit? In a scientific way. So nag-aaral ako. Tapos, isa sa mga subjects ay anatomy. May ba ito sa inyo? Ha? Hindi ka ito na? Hindi pa. Feeling ko kasi sa dami ng mga pinagkukwento ko. So, anatomy, human anatomy. Noong mga panahon na yung 30 plus na ako, so mahirap na mag-memorize. Yung pala pag mag-aral ka ng human anatomy, kailangan mong i-memorize ang bawat bahagi ng katawan ng tao. Yes. Lahat ng pangalan. Lahat ng pangalan ng mga ugat-ugat. Alam natin, ugat lang. Pero may mga pangalan pala yung mga ugat-ugat na yan. Especially yung spleen. Kaya maraming bumabagsak dyan. Ha? Maraming bumabagsak. Maraming bumabagsak. Saan ako doon? Ngayon, sa university kung saan ako nag-aral, Marami naging ang addict. rule was, pag may bagsak kang dalawa, Out. expel ka na. sa Oo, program. bagsak na. Di ako naman na mayabang nag-aral, akala ko magaling. Nag-aral naman ako. Binuhos ko lahat. Kuya, nagsuot ng kilay. Kulang pa rin. Nag-exam, confident ako sa exam. Kulang pa rin. Ang hirap nito, yung professor namin, ang passing grade is, di ba sa Pilipinas, 50%, no? 70. 80. As 80. You score 80 para makapasa. Sa atin, di ba, pag nakuha mo yung kalahati, 75% yun, di ba, pag kalahati. Hindi, doon is 1:1. Kapag 70, di ba, pag 70 yung score mo out of 100, sa atin, mataas na yun kasi more than half yun. No? 80 Dati plus kasi na yun. 70. 80%, 85% na yun. Yun, yung 1:1. Kung
50 yung nakuha mong score, 50 lang talaga yung grade mo. Yun ang lalabas mo sa card mo, 50. Ouch. Kaya, confident ko pag nag-exam kasi feeling ko, nag-aaral ako mabuti, no? Na-memorize ko yung mga na-memorize ko, nag-exam ako Mga sa ganyan. edad natin, ang matanda Pag-exam ko, para hirap pa lang. Oo. So yung score, 60. 79. out of 100, hulaan ninyo, may pamasko sa akin yung mga kahula. 79. 17, 79. 78, 49. 49. Grabe. 79. Ah, 60. 79. Wala. 81. Wala na, tama na. Walang pamasko. Sabihin ko na, 52. Ay, wala. Muntik na. 52. 49. 52. Alam niyo, umiyak talaga ako ng tanggap ko. Sino mo hindi maiyak? Umiyak. Kasi nakakahiya. May nagpapakamatay pa nga sa Kasi ito na naman. No? Pag in-check yun, tatalo na Galing yun. Hindi, yun, meron pumasok talaga, ako sa Pilipino chapel din, kasi napapakamatay pumasok sa ako sa ganyan. chapel namin sa bahay. At talagang ako'y umiyak doon sa chapel. Yung kaibigan ko At na sinabi ko sa sila. Panginoon, sabi ko, naintindihan ko naman na dapat maging mahirap. Otherwise, walang kwenta. No? Anong matutunan mo kung hindi mahirap? Oh. Naintindihan ko naman. Pero bakit ganun kahirap? Ginagawa ko to hindi naman para sa akin. Ginagawa ko to para sa iyo eh. Pero bakit kailangan mo akong pahiyain? Ganun ang pag-iipag-usap ko sa Panginoon. Nung gabi nito. Hindi mo pwedeng gawin mo, mas padalin mo lang kahit kaunti yung kaya ko naman. Binigay ko naman ang lahat. Yun, I was really disappointed. Hanggang sa apoy na mahimik na ganyan. Tapos, bigla ko naisip, susulatan ko yung aking profesor. So, nag-email ako sa profesor ko. Sabi ko, ginawa ko lang natin makakaya, pero yun, hanggang doon lang natin makakaya. Sabi ng profesor ko, okay, let's set a time, meet tayo, ganyan-ganyan, pag-usapan natin. So, meet kami ng profesor. In-acknowledge niya, in-analyze niya kung anong nangyari. Sabi niya, meron ka examination anxiety. Wow. Wow, defensive. Ano yun? Yun pala, kapag merong isang sagot, merong isang tanong na hindi mo alam ang sagot, nabablako ka na sa lahat. Hindi. Hindi, kapag meron kang isang... Hindi mo nasagot. May isang hindi mo alam yung Nabasa mo sagot, siya, hindi yung mo mga alam yung susunod, sagot. kahit alam mo yung sagot, hindi mo na masagot. Mental block. Ganun pala daw yung nangyari sa akin. Anxiety. Sabi niya, kasi in-analyze niya kung paano yung pattern ng exam. Kasi makakasagot ka nito, tapos mayroong hindi sagot, 5 hindi mo masasagot. Tapos mayroong na naman masasagot, hindi mo masasagot, tapos another 6 hindi mo masasagot ng tama. So parang ganun daw yung nangyari. So, sabi niya, pag-usapan. So, ang ginawa niya, alam mo, ang ganda ang level niya. 1 week bago ang susunod na exam, pumunta ka dito, tignan natin kung ano matutunan. Yung oral exam niya ako na hindi graded. Nasasagot ko naman yung mga tanong niya. Sabi niya, nasasagot ko naman. Now, i-reflect mo na yan doon sa written exam. Pero dahil doon, naging mas confident na ako. Na sabi kasi niya, pag hindi mo alam yung sagot, forget about it. Huwag mo nang balikan. Huwag mo nang isipin. Move to the next one. So, ganun nangyari. So, mas relax ako nag-exam. So, yung aking 52, pagkatapos ng 4 na exam, 100. Umasa naman. Naging 90 plus na nga eh. Pero alam nyo, after ng aming graduation, nung pinunta ko yung professor, dinala ko ng regalo. Nagpasalamat ko sa kanya. Sabi ko sa kanya,
Maraming salamat na hindi mo naman kailangan gawin mo, pero ginawa mong tulungan ako. At dahil sa ginawa ninyo, nakita ko ang Diyos sa inyo. Sinabi ko talaga sa kanya. The incarnation of God's love in daily life. Alam niyo yung sabi niya? Alam mo, Andre, sabi niya, in my professional life, 90% of my satisfaction is to see my students succeed. Yes. My professional satisfaction is to see my students succeed. Kung ganun yung tingin din natin, na yung satisfaction natin sa ating buhay, ay nakapaglilingkod tayo sa ating kapwa, sa lumang ginagawa natin. Nagkakatawang tao ang Diyos sa atin. Kung kaya't lagi natin tandaan, mga kapatid, we have to remember these truths. You are loved. God sees your sacrifices. God sees your labor. God sees your care. And God sees your prayers. You are called. Kayo'y tinawag. Ang inyong buhay at ang lahat ng inyong mga ginagawa ay bahagi ng misyon ng Diyos sa mundo. Hindi siya separate. Kaya huwag niyong maliitin ang mga ginagawa niyo. Because it's part of God's mission in the world. And you are empowered. God strengthens you, God sustains you, and God equips you to live faithfully. So carry these truths into every day of Advent. To let love, to let joy, to let hope guide your actions. Tandaan niyo na lahat ng ating ginagawa, kahit sa kapaguran, kahit sa kalungkutan, nariyan ang Diyos. Malapit ang Diyos. At ang buhay ng bawat isa sa